So okay mga idol, magandang hapon. Kumusta po ang lahat? So may babahagi lang ako sa inyong video about dito sa ating mga motor, about dito sa ating solid followers natin na si Saldi from Calamba. 1 year na daw naka-stock yung kanyang motor at hindi niya mapalabas yung kuryente, ay nagpalit na rin siya ng CDI. Base sa aming conversation sa chat namin ay nasa 2,000 daw. So ang original niyan mga idol ay nasa, kung di ako nagkakamali, 3,000 plus. So yan, medyo haba lang ating video, kaya yan ating ini-speed na yan at para makita ninyo yung ating idol na nahingi sa atin ng tulong. So sabi ko, nagsuggest ako sa kanya na mahal ngayon na CDI, bumili na lang siya ng lipan 4-pin para siya makatipid, kung di ako nagkakamali, 200 to 250. Pwede din po yan dyan sa may GS125 na mola. So yan yung aming kaninang pagto-troubleshoot. Medyo mahaba yan mga idol. Yan, ginawa natin ang pinaka video. At para matuto na rin yung ating idol, at tayo naman mga idol ay sadyang nagtuturo by busy. Kaya lang talaga napakahirap mga idol pag wala ako mismo doon sa harap ng unit. At talagang kailangan talaga ay proper diagnose ang gagawin. Okay, ito na Idol Saldi ng from Calamba, yung request mo na wiring diagram. So kung mahal ngayon mga idol ang CDI ng ating GS, Suzuki to, GS125 mola. So tara mga idol, at ito ginawa ko ng wiring diagram. So pwede dyan mga idol yung lipan 4-pin. Yan, 4-pin yan, 1, 2, 3, 4. So ito ginawa ko na ng wiring diagram. So pagka nakaharap sa inyong mga idol yung lipa na 4-pin, pan DC operated na CDI, DC operated yan mga idol. So pag nakaharap sa inyo dito, itong part ng kanyang sa itaas, left side pulser, yung right side pa itaas papunta ng ignition coil. So kahit anong socket ang gamitin nyo dyan, kahit ano man ang color coding, basta sundin nyo lang yung pin kung saan nakalagay. At doon nyo na lang, bahala na kayo mag-connection doon sa inyong stock na color coding ng inyong GS125 na mola, yung Suzuki. So yung part na ibaba nya, yun yung ating ground. Ito yung sa ibaba, left side din to, left. Ito left, ito right. Bago itong right side nya, yung kanyang parteng ibaba, ito naman yung papunta ng ating supply. Ignition switch ACC 12 volts, kulay orange po yun. So yung socket ng GS125 na unang labas mga idol, gagawin lang natin ng ano. So bali ano yun, 5 wire. Magkaiba po yung socket ng Suzuki Thunder kaysa po sa GS125 na, kasi 6 wire, kung di ako nagkakamali ay 6 wire na yung lalabas doon sa yung GS natin, yung Thunder. Kasi yung isa doon, yung pure black, ay papunta ng ating starter relay positive, yung pure black. So ito pang GS125 na mola. So dito sa GS125, so hanapin nyo na lang yung color coding. Meron dyan lalabas na blue white yan. So itong blue white, basta tingnan nyo sa socket ng inyong stock na mola GS125, papunta to ng pulser dito sa lipan. Blue white ng ating stock na socket ng Suzuki mola, papunta ng ating pulser. So sa lipan, part ng itaas left. Ngayon may isa pang 5 kulay yan. Basta ito mga idol, hindi ko naman sure sa inyo kung saan ang mga nakaposisyon yung mga wire. Basta iano ko lang sa inyo yung color coding. So yan, blue white papunta ng pulser. Bago yung kanyang white, bawa ito yung kanyang white, ito po yung papunta ng ating, sundan ninyo mga idol, ignition.
So yan, ignition coil po yan, ganyan pagko-convert. So dito may kulay pa na black white. Black white. Ito naman mga idol ay papunta ng ating ground. So sundan nyo lang, ito yung ating from stock na ating socket ng ating GS125, papunta naman to ng ground. So ililiban lang natin dito mga idol. So papunta yan dito. Bago yung ating kulay orange ACC. To orange to mga idol. Ito po yung ating supply 12 volts. Ito naman po mga idol ay papunta ng ating shortcut na natin dito ng ating sa ating panlipan. So sa part ng right side sa ibaba, ito po yung 12 volts. So ito po yung supply. So hanapin nyo lang yung color coding. Ang orange supply yan. Yan ang color coding or ACC ng ating Suzuki. So papunta to ng part na ibaba, right side ng ating lipan para kayo makatipid sa CDI. Kasi mga idol, napakamahal ng CDI ng GS125, parang nasa 3,800 or 4,000. So yan dito sa part na ibaba. Bago hanapin nyo yung black white, papunta naman ng ating ground ng ating panlipan. Bago yung ating blue white na pulser trigger natin, papunta naman ito ng pulser natin. So kung bibili kayo ng panlipan, kailangan may kasama na rin pong socket. Magdelay siya po kayo ng 4-pin socket. Yung ating pinaka tawag dito, pinaka male socket natin. Ngayon, pag nasaksakan na natin ating panlipan na pan CDI na 4-pin, so may 4 na lalabas na wire dyan. So hindi nyo lang masisigurado yung kung ano-anong kulay yung lalabas doon. Basta sundin nyo lang itong pagdating sa original na socket ng ating GS125. Basta 4 lang kukuhanin yung koneksyon. Itong kulay, itong panlimang color coding ng ating GS125, ito po mga idol ay kulay green. So wag nyo na pong lagyan ng koneksyon yan. Hayaan nyo na yan. Hayaan nyo na siya wag nyo na lalagyan ng koneksyon. Basta ito lang lalagyan nyo, yung orange papunta ng ating positive right side. Bago itong ating kulay white, papunta ng ating ignition coil. Bago itong ating blue white, papunta naman ng ating pulser. Bago itong ating black white, mga idol, ito yung papunta ng ating ground ng ating panlipan na CDI. So yung green, wag nyo nang galawin to. Ayan nyo na siya doon sa kanyang socket. So 4 lang ang kukuhanin nyo dito. Sa 5 wire ng ating original na socket na GS125 mola, 4 wire lang ang inyong lalagyan ng connection dyan. Yung green, huwag nyo na lagyan ng connection. Ito na lang, black white, blue white, bago itong white, at saka itong orange. So yun lang. Saldi, sana nakatulong to sa yung ginawa kong wiring diagram. Okay? So hanggang dito lang mga idol ating video. Salamat.